kung wala ka nito, wag ka nang magtaka kung bakit yung mga leaders mo hindi sa'yo nagtatanong, hindi sa'yo dumidikit, di ba? Oh, probably because you don't have influence sa kanila. Okay, so ang next natin is law of influence. Definitely, ang next na napaka-important na law na kailangan mo talagang matutunan because without influence, it is impossible to lead. Ayan, bakit? Kasi influence is the true measure of leadership. Ayan, so naalala nyo ba dun sa law of the lead? Di ba meron tayong tinatawag doon na level of effectiveness and under that level of effectiveness pinag-usapan natin yung people skills. Naalala niyo? So when we talk about people skills, we're talking about relationship. No? So dito sa law of influence, relationship is influence. Nothing more, nothing less. Ayan, so ganun siya ka-important. Kaya kung gusto mong tumaas ang level of effectiveness mo, kailangan mapataas mo ang level of influence mo. So ano ba yung mga factors na nakakatulong sa'yo para ma-determine mo yung level of influence mo? So number one, there is this character. Ayan. So yung character is yung moral compass mo. Basically, who you are. Kapag nakilala ka ng tao, sino ka ba? Ano ba yung values mo? And what do you do when no one is watching? That's why, isa yan sa important kasi pag na-meet ka na ng tao tapos yung character mo sablay, kahit na meron ka pang result, hindi sila magstay sa'yo. Eventually, ayaw nila sa'yo kasi meron kang character na sobrang flawed na ayaw nila. Okay? So, kaya kailangan ma-improve natin yung character's flaws natin. So, ang next naman is yung relationship. So, para ma-determine yung level of influence mo, definitely, kailangan makabuild ka ng relationship sa tao. Okay? So, especially sa team mo, no? So, kasi kung wala kang relationship, wala kang influence. So, alam niyo naman yan, isa yan sa mga unang tinuturo dito sa business natin. Kailangan ma-build mo yung relationship mo sa team mo, especially sa mga DR mo sa simula. Diba? So, next is knowledge. So, ang level of influence mo tumataas kapag ka meron kang alam or marami kang alam. 'Di ba? Kahit naman tayo, 'di ba? Kahit ikaw naman, 'di ba? Kung halimbawa yung masalihan mo o yung taong nakikilala mo na na-meet mo walang alam, 'di ba hindi ka na-attract na sumama sa kanya? 'Di ba? Bas na-attract ka dun sa mga tao na alam mong merong alam. Okay? So ganun dito sa business natin. Kung meron kang napapasali tapos makita nila wala kang alam, o hindi sila ma-attract sa na sumama pa or gawin pa yung business because probably they will fear na baka hindi naman ito kayang gawin yung negosyo, baka hindi ako nito matulungan. Okay, di ba? So ganun siya. Next is intuition. So nalalaman mo kung kailan ka dapat magpapa-incentive, kung kailan ka dapat merong program, event, nararamdaman mo din kung ang moral ng leaders mo mababa, mataas, ng team mo mataas or mababa, 'di ba? So alam mo kung meron silang nagiging problem, ano yung pinagdadaanan nila, 'di ba? Nagkakaroon ka ng intuition, nararamdaman mo na 'yan. And most of the time, even before pa mangyari, nararamdaman mo na or naiisip mo na because of your intuition. So nakakatulong ngayon ma-prevent ang ilang mga bagay na possible na dapat mangyari if wala kang intuition. So again, yung mga tao merong intuition, tumataas ang kanilang level of influence. O next is experience. Mas marami kang experience, mas makakatulong sa'yo para tumaas ang influence mo. Because yung experience na yun yung nakakatulong sa'yo sa mga decisions mo, sa mga gagawin nyo ng team mo, at nakaka-attract din through other people kasi alam nila na meron ka ng mga napagdaanan, 'di ba, na makakatulong sa kanila. So next is yung success or results mo. Kaya napaka-important talaga na magkaroon ng resulta. Palaging sinasabi namin yan ng mga mentors ninyo. Pag bago ka, small wins, definitely kailangan mong i-post yan. Kailangan mo sama sa presentation mo yan. Tapos huwag kang hihinto sa small win lang. Kailangan sunod-sunod na meron kang mga success or mga na-accomplish. 'Di ba? And eventually, from small results, small success, dapat nagkakaroon ka ng big results. Halimbawa, nagkaroon ka ng sasakyan, nag-rank up ka into Sapphire, Ruby, etc. 'Di ba? Tapos nakakahit ka ng mga incentives, 'di ba? Tapos nakikita ng leader mo na nagagawa mo ng present, 'di ba? Sa harap ng maraming tao na dating hindi mo nagagawa, 'di ba? So that is part of result, 'di ba? Ibig sabihin, merong na-i-improve sa iyo, merong kang na-accomplish, merong kang nakukuha, may nahi-hit ka, 'di ba? Merong resultang nakikitang nababago sa iyo. Ayan, so again, napaka-important niyan para maka-attract ka or para tumaas ang level of influence mo. Tandaan natin, ang tao kasi namamagnet yan kapag nakikita nila, namamagnet sila ng mga tao na nakikita nila na merong resulta. 'Di ba? Kahit ikaw naman, sometimes hindi mo naman kakakilala pero pag nalaman mo yung result nila, na-attract ka. Ibig sabihin, ako curious ka how they were able to do it. And then, gusto mong sumama pa or magtanong pa more
to find out. Ganun yun. So again, napaka-important din nito. And next is yung ability mo, 'di ba? So parang sa knowledge, 'di ba? Bas gusto natin sumama doon sa mga tao na alam natin na maraming alam kasi makakatulong sa atin para makuha natin yung ating mga goals, 'di ba? So same din sa ability. Na-attract tayo doon sa mga tao na nagagawa nila or alam natin na kaya nilang gawin. So kahit ikaw din hindi mo gustong dumikit dun sa mga tao na hindi mo naman nakikita na nagagawa nila, 'di ba? So ibig sabihin, mababa ang level of influence mo kapag ang ability mo mababa. Okay? So example sa business natin, hindi ka pa magaling mag-present, mababa ang ability mo sa pagpe-present. So hindi attracted sa iyo yung leaders mo. So wag ka na magtaka kung bakit yung mga leaders mo hindi nakikinig sa iyo. 'Di ba? Same with the results mo. Kung wala kang resulta, hindi. Kumbaga, etong 7 factors na to, kung wala ka nito, wag ka nang magtaka kung bakit yung mga leaders mo hindi sa iyo nagtatanong, hindi sa iyo dumidikit, 'di ba? Probably because you don't have influence sa kanila. Okay? So kaya kailangan ito yung mga factors na kailangan din na mag-grow ka. Okay? Pag sinabi nating growth area, mali yung mindset mo, 'di ba? Mali ang tabi yung moral compass. Definitely try to find out ano ba yung what makes it wrong, 'di ba? Bakit hindi siya attractive sa ibang tao? 'Di ba? Ano ba yung reasoning mo? Ano ba yung belief mo na hindi nakakatulong sa iyo? Kailangan mong mai-improve 'yan kasi otherwise ikaw 'yan at hindi ka attractive because of that kind of belief, 'di ba? Tapos syempre, relationship, who do you know? Kailangan maitaas mo yung relationship mo sa leaders mo, sa mentor mo, 'di ba? Mag-grow ka diyan sa area na 'yan na you can create good relationship sa team mo. Next, knowledge mo. So kung kakaunti ang kaalaman mo, you have to grow sa area na yan dito sa business natin. Intuition, dapat talaga matutunan mo yan. Ang intuition kasi, gagaling ka dyan kapag marami kang alam. Without knowledge and experience, intuition mo, hindi tataas. So, unti-unti, dapat mag-grow ka dyan. Of course, experience mo over time, di ba? Kaya dito sinasabi ko palagi, kung wala ka pang nababody, nakakasama, na-develop na leader, kailangan makahanap ka talaga kasi para magkaroon ka ng experience, di ba? So, kung hindi ka nagpe-present, nako, definitely, kailangan dalasan mo mag-present kasi hindi ka nagkakaroon ng experience kung hindi mo yan ginagawa. Tapos, success results, so alam niyo na yan, if you want to grow dyan sa part na yan, kailangan talaga mag-hit ka ng incentive, mag-hit ka ng milestones, maglabas ka ng resulta, okay? So, kailangan talaga yan, hindi pa pwedeng 5 years ka na dito sa business natin, 3 years ka na sa business, 2 years na, or even 1 year, kahit 1 year pala, tapos wala ka pang nilalabas na resulta or hindi ka pa nagkakaroon ng any type of success. So definitely, mababa ang level of influence mo pag hindi ka nag-grow dyan. And syempre, your ability. Kailangan nadadagdagan yung kaya mong gawin dito sa business natin para eventually, bas nagkakaroon ka or tumataas ang influence mo. Ayan, okay. So, sino ba dito sa palagi nila kailangan nilang i-improve etong 7 factors na to? Sige nga, taas lang ang kamay. Diba, lahat tayo, kailangan natin talagang i-improve yan. No? So, actually, kahit kami ni Mentor Sol, nung nag-start kami dito sa business na to, lahat naman yan in-improve din namin. Kung makikilala mo kami before, nung nag-join kami dito sa business natin, ibang-iba na kami today. Kasi kung hindi kami nag-improve, hindi kami nag-grow, hindi namin binago yung mga hindi naman nakakatulong sa amin na thinking, definitely, wala kami ngayon dito. Kung hindi namin in-improve lahat yan. Okay, so I suggest the same thing sa inyo. Definitely, kailangan mo talagang matutunan yan. Ayan, so ngayon makikita mo dyan, yan yung 7 factors that will determine your level of influence. So kaya yung iba ngayon, nagkakaroon sila ng confusion na sometimes kapag ka meron kang position, automatic leader ka na. Pero syempre, alam naman natin na ang position kasi given title yan eh. 'Di ba? So it doesn't mean na kumbaga, ibig sabihin automatic leader ka na. Hindi. So alam naman natin na napakaraming tao dyan sa labas na nabigyan ng titulo but they don't have title, okay? But they don't have influence. So example, yung mga managers, 'di ba? So hindi lahat ng managers leaders. Bakit? Kasi they are trained sa system saka sa process. Pag tinanggal mo yung system at saka yung process, nawawala na sila. Okay? So ganun din sa mga entrepreneurs. Title din by the way yung management or managers, 'di ba? Yung entrepreneurs, it's also a title, 'di ba? So position lang, no? So pero again, hindi lahat ng nagtayo ng sariling negosyo nila are leaders. Example na lang natin si Steve Wozniak, 'di ba? Kailangan niya pa ng ka-partner which is Steve Jobs para makatulong sa kanya kasi ang level of influence niya mababa. So hindi lahat ng entrepreneur, okay, are automatic leaders. So hindi ganoon, ha? So yung iba naman akala nila pag marami ka ng alam, academically
matalino, maraming alam, 'di ba? Automatic leaders na. So hindi ganon. They are not leaders, 'di ba? So next is yung iba akala nila pagka basta pioneer, automatic leader na. So again, hindi, 'di ba? So maraming mga nag-pioneer ng something but they weren't true leaders. 'Di ba? So ganun din dito sa business natin. Kaya kailangan mo 'yang matutunan. 'Di ba? Ikaw din mismo, meron kang napasali na merong position, merong title, 'di ba? Pero nag-quit pa din or pero hindi nila magawa yung business or pero wala talaga silang influence, 'di ba? Makikita mo 'yan, 'di ba? Sometimes pag nag-invite sila, wala silang mapasali kahit na sobrang close na friends na nila. Why? Doon mo pala makikita wala silang influence kagad, 'di ba? So again, hindi dahil merong title, automatic may influence na, no? So in order for you to grow ang iyong level of influence, ito yung 7 factors na kailangan mong pagfokusan. So the true measure of leadership is influence. That's why the proof of leadership is found in the followers. So makikita yan sa followers mo kung meron ka follower at all. Kumbaga, hindi mo masasabi o hindi mo pwedeng sabihin na leader ka na tapos wala naman nagfa-follow sa'yo. 'Di ba? O, tapos, next is type of followers. So, ibig sabihin, makikita mo din yung type of leadership mo, kung mataas ng leadership influence mo, sa klase din ng followers mo. So, yung followers mo ba, are they just followers or they are also leaders? Ayan, so dun din siya makikita. So, tandaan mo yan, the proof of leadership is found in the followers. Kaya kung gusto mo talagang magkaroon ka ng team, lumaki yung grupo mo, kailangan mong mapataas ang level of influence mo. So, kailangan mong matutunan talaga tong law of influence.